Magandang araw mga ka-Express Info. Ang pangarap ni Kai Sotto na makapasok sa NBA ay isa sa mga pinaka-inaabangan ng mga Pinoy. Bilang isang 7'3 center, dala niya ang pag-asa ng bansa na makita ang kauna-unahang pure-blooded Filipino na makapaglaro sa pinakamataas na antas ng basketball sa mundo. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay at kamakailan lamang isang seryosong injury ang naglagay ng malaking hamon sa kanyang karera. Habang nasa kasagsagan ng kanyang pinakamahusay na season sa Japan B-League kasama ang Koshigaya Alphas, si Kai ay nakapagtala ng mga kahangahangang numero, 10 rebounds, 1.2 blocks bawat laro, na may 52.8% na shooting mula sa field sa loob ng 27 games. Ang kanyang laro ay patuloy na umaakit ng atensyon mula sa mga NBA scouts at coaches, pero isang ACL injury ang nagpatigil pansamantala sa kanyang masigasig na pag-abot sa kanyang pangarap. Well, hindi may tatanggi ang landas ni Kai patungo sa NBA ay puno ng mga tagumpay. Mula sa kanyang The Skill Factory Day sa Atlanta noong 2020 hanggang sa kanyang stint sa NBA G-League Team Ignite at sa NBL Australia. Nakita natin ang kanyang determinasyon na napaunlad ang kanyang laro at pisikal na kakayahan. Kamakailan lamang nagbigay siya ng napakahusay na performance para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Latvia at Georgia, na nagbigay ng mas mataas na tsansa na mapabilang siya sa 2025 NBA Summer League. Well, sa kabila ng kanyang tagumpay, ang paglalakbay ni Kai ay puno rin ng mga hamon. Ang ACL tear na naranasan niya ay isang malaking pagsubok, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa kanyang mental na lakas. Ang ACL injury ay isa sa mga pinakaseryosong uri ng injury sa larangan ng basketball at iba pang sports. Ang ACL ay mahalaga sa pagpapanatili ng katatagan ng tuhod, lalo na sa mga galaw na nangangailangan ng biglaang pagliko, pagtalon at mabilisang paghinto. Mga galaw na karaniwan ginagawa ng isang basketball player tulad ni Kai. At kapag napinsala ito, hindi lamang nararanasan ng atleta ang matinding pananakit, kundi ito rin ay nagdudulot ng malaking limitasyon sa kanyang pisikal na kakayahan. Kaya't hindi biro ang recovery mula sa ganitong klase ng injury. Nangangailangan ito ng maingat na operasyon na karaniwang isinasagawa ng mga espesyalista upang maibalik ang tamang paggalaw ng tuhod. Ang proseso ng rehabilitasyon pagkatapos ng operasyon ay isang mahabang paglalakbay. Karaniwang tumatagal ito ng 6 hanggang 9 na buwan, depende sa kalubhaan ng injury at dedikasyon ng atleta sa rehabilitasyon. Para kay Kai, ang prosesong ito ay hindi lamang isang pisikal na hamon, kundi pati na rin isang mental na pagsubok. Kailangan niyang harapin ang mga limitasyon sa kanyang kakayahan habang muling pinapalakas ang kanyang katawan. Ang pagkakaroon ng tamang suporta mula sa pamilya, mga doktor at coaches ay mahalaga upang masigurong maayos ang kanyang pagbabalik. Sa kabila nito, ang bawat araw ng rehabilitasyon ay isa ring paalala na kung gaano kahirap ang daan pabalik sa dati niyang laro. Bukod sa pisikal na aspeto, ang pagbabalik mula sa ACL injury ay isang emosyonal na hamon. Para sa isang atleta na tulad ni Kai, na malapit na sanang maabot ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA, ang ganitong klaseng injury ay maaring magdulot ng kawalan ng kumpiyansa at takot na baka hindi na muling maibalik ang kanyang dating husay. Ang pressure na muling maabot ang parehong antas ng laro ay isang napakalaking responsibilidad na kailangang harapin. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng tamang mindset at positibong pananaw ay makakatulong upang maipagpatuloy niya ang kanyang pangarap sa kabila ng mga balakid. At sa kaso ni Kai, ang pagbabalik sa court ay hindi lamang para sa simpleng layuning makalaro muli. Ito ay isang pagsusumikap upang muling maibalik ang tiwala ng mga NBA scouts at coaches sa kanyang kakayahan. Ang kanyang layunin ay hindi lamang ang bumalik sa dati niyang anyo, kundi ang maipakita na siya ay mas malakas at mas handa kaysa dati. Ang proseso ng rehabilitasyon ay maaring mahirap, pero ito rin ay isang pagkakataon upang mas patatagin ang kanyang katawan at palakasin ang kanyang loob. Sa ganitong paraan, maaaring maging mas matibay si Kai sa harap ng mas mahihirap na hamon sa kanyang karera. At ayon sa mga ulat,
Ang kanyang pamilya ay nasa Japan upang magbigay ng suporta habang siya ay nagpaplano para sa kanyang operasyon. Malaki ang posibilidad na ito ay isasagawa sa US kung saan siya makakuha ng pinakamahusay na medical na atensyon at rehabilitasyon. Ang prosesong ito ay tiyak na susubok sa kanyang determinasyon at tibay ng loob. Habang hindi pa rin nawawala ang tsansa ni Kai na makapasok sa NBA, ang kanyang daan patungo rito ay lalong naging mahirap. Kapag siya ay susubok muli sa Summer League sa 2026, siya ay 24 years old na. Ito ay mas matanda kumpara sa karamihan ng mga baguhang manlalaro na nag-aasam na makapasok sa liga. At bukod pa rito, patuloy na dumarami ang mga bagong talento mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na naglalaban-laban para sa limitadong mga pwesto sa NBA. Ang pagiging mas matanda at ang competition mula sa mga mas bata at mas sariwang manlalaro ay nagpapahirap sa kanyang laban. Sa kabila nito, ang kanyang determinasyon, kasanayan at ang suporta mula sa kanyang pamilya at mga tagahanga ay maaring maging susi upang malagpasan ang mga balakid na ito. Ang pangarap ni Kai ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi pati na rin sa representasyon ng Pilipinas sa global basketball scene. Ang NBA ay itinuturing na sukatan ng tagumpay sa basketball at ang pagkakaroon ng isang purong Pinoy player sa liga ay isang napakalaking karangalan para sa bansa. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang atleta na nangangarap rin ng mas mataas na antas ng tagumpay. Bukod pa dito, ang kanyang tagumpay ay makakatulong sa pagpapalakas ng basketball sa Pilipinas. Ang kwento ni Kai ay maaring magbukas ng mas maraming opportunity para sa mga Pinoy players na mapansin sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at pagsusumikap, ipinapakita ni Kai na posible para sa mga Pinoy na makipagsabayan sa mga pinakamahuhusay na player sa buong mundo. Ang pagbabalik mula sa ACL injury ay isang mahabang proseso. Kailangan ni Kai ng world-class rehabilitation at training upang maibalik ang kanyang dating kondisyon. Ang kanyang determinasyon at dedikasyon ang magdidikta kung gaano kabilis at gaano kahusay ang kanyang pagbabalik. Ang ganitong uri ng injury ay hindi lamang pagsubok sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Kailangang manatiling positibo si Kai sa kabila ng mga hamon at ang kanyang mindset ang magiging pundasyon upang maipagpatuloy niya ang kanyang pangarap. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.